Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito para sa ika-16 na linggo sa mga karaniwang panahon. Magpasalamat tayo sa Diyos at muli tayong tinipon upang sama-samang makasamba at dumulog sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, ang imahe ng pastol ay karaniwang naiuugnay sa pamumuno. Isang pamumuno na may malasakit at pagmamahal. Kung kaya't sino bang pinagkatiwalaan ng kapangyarihan na mamuno at mag-alaga ng mga taong nasasakupan ay inaasahan na magiging mabuting pastol. The act of shepherding means taking care of one's flock. Aalagaan ang kawan na pinagkatiwala, ilalayo sila sa kapahamakan, aakayin ang kawan sa mainam na pastulan upang doon sila'y maalagaan at nang sa ganon sila rin ay makapagpahinga. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ganito ang karanasan ng ating Panginoon. Nakita ni Jesus ang kanyang mga alagad na kababalik lang noon mula sa kanilang mga gawain at misyon. Batid ni Jesus ang pagod ng kanyang mga alagad. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, magpahinga muna kayo. Pumunta kayo sa ilang upang doon makapagpahinga, makapag-recharge. Siguro para kay Jesus talagang mahalagang pagpapahinga. Mahalaga na magkaroon ng tinatawag na work-life balance. Pero kung ating mapapansin, marami ang demand sa ministry nila. Nakita niya rin na maraming mga taong sumusunod. Ano pat nung nakita niya ang mga taong sumusunod, nahabag ang ating Panginoon dahil ang tingin niya sa mga taong sumusunod ay parang mga tupa na walang pastol. Kaya nga, kahit si Jesus ay pagod, kahit ang mga apostol ng Panginoon ay pagod, sinamahan nila ang mga tao. Sabi nga, tinuruan ni Jesus ang mga alagad. Kailangan ni Jesus ng pahinga, pero hindi niya inalintana ang pagod at sinamahan pa rin ni Jesus ang mga tao. Yun ang marka ng isang tunay na mabuting pastol. Minsan meron tayong pagkapagod, pero hindi na alintana ang naturang pagod, lalong-lalo na kapag nakita natin na may mga taong umaasa at nangangailangan ng ating tulong at ng ating paggabay. Alam niyo mga kapatid, minsan sinabi ni Pope Francis, what does it mean to be a shepherd? Sabi niya, to be a shepherd means one must smell like the sheep, to be the shepherds among the flock. Ang pastol dapat kaisa ng kanyang kawan. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna, bagkos sinasamahan niya at inaalalayan ang kanyang tupa. Hanggang sa ang amoy ng pastol ay maging katulad na rin ng amoy ng kanyang mga tupa. Kung kaya't ang mabuting pastol, ramdam niya ang hirap at galak ng kanyang mga tupa. Ramdam niya ang pangarap at ang kanilang kabiguan. Ramdam niya ang kanilang dusa at pag-asa. To imitate Jesus, the Good Shepherd, one must stay close to the flock. At kabaliktaran ito ng mga pastol na inilalarawan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, kung saan sa ating unang pagbasa, ang mga pastol doon, imbis na alagaan ang kanilang kawan, ito ay kanilang pinapabayaan at pinangangalat. Imbis na kanilang inaalagaan, ito ay kanilang nililigaw. Imbis na dinadala sa maayos na kalagayan. At minsan nga, merong ganong mga pastol na nagiging daan ng pagkakahati-hati, ng pag-aaway-away ng kanyang mga tupa, nadadala sa kalituhan at kaguluhan ang kanyang kawan.
Minsan, ang bulaang pastol, minamarkahan lamang ang tupang kanyang paglilingkuran. Kung hindi ka panig sa akin, ayoko sa iyo. Kung hindi kita kakampi, wala kang mapapala sa akin. Kung yan ang kulay mo at hindi kita kakulay, wala akong pakialam sa iyo. Kung kaya't sabi ni Yahweh, ang ganitong klasing pastol, mga namumunong walang malasakit ay paparusahan. Uulitin ko, parurusahan ng Diyos ang pastol na sumisira, nagkakalat at nananakit ng kanyang kawan. Kaya nga mga kapatid, kung si Jesus ang mabuting pastol natin, hindi lang po tayo mga tupa, tayo rin ay tinatawag na maging mabuting pastol sa isa't isa. To imitate Christ the Good Shepherd, one must stay close and listen to His flock. Kaya nga mga kapatid, ramdam ito ng mga magulang. No? Alam nyo yung mga magulang, nanay o tatay, kapag merong nangyayari sa pamilya, kapag merong nangyayari sa kanilang mga anak, iiwanan ang lahat. Ano man yan, trabaho, karir, kung talagang nandoon ang pag-alalay at pagsuporta sa pamilya, iiwanan ang mga bagay na iyan para sa tupang ipinagkatiwala sa kanila at yan ay ang kanilang mga anak. Kaya nga mga magulang, naririnig ba natin at nararamdaman natin ang ating mga tupa? Minsan may mga pagkakataon na hindi naman tayo ang magbibigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Pero mahalaga lang na nararamdaman nilang nandoon tayo. Sinasamahan natin ang ating mga anak. Inaalalayan natin sila sa kanilang paglalakbay. We encourage them and always be there for them. To smell the sheep is to be able to listen to the true state of the people. Kaya nga, kung naririnig mo ang tinig ng iyong bayan, naririnig mo ang iyong pinaglilingkuran, imbis na paglaanan ng malaking budget ang isang pangyayari o event, magandang tingnan. Papaano kaya maitataas ang kalidad ng buhay ng mga tao? Ano kaya ang lasa ng 20 million na budget para sa isang event? Kung tunay na mabuti ang pastol, maghahanap ng kaparaanan para maitaas ang kalidad ng buhay ng tao. Sa ministry dito sa simbahan, ang gampanin po natin bilang isang simbahan ay damayan ang mga naiiwan, hanapin ang mga nawawala, alalayan ang mga nagwawala, at higit sa lahat, kalingain ang mga mahihina. Kung ang pakikitunguhan lamang natin ay yung gusto lamang natin, kung yung mga kataong kasundo lamang natin ang ating aalagaan, papaano na ang mga tupang nawawala? Tandaan natin si Jesus, iniwan niya ang 99 at hinanap ang isang nawawala. O pwede ding sabihin, yung isang nagwawala. Kaya nga mga kapatid, yun ang hamon sa atin bilang isang simbahan. Let us learn and imitate Jesus, so that when Jesus saw the huge crowd, He could not close His eyes anymore. He could not turn His back on His people who obviously needed help and support. Kaya nga, let us beg the Lord to grant us the grace to possess compassionate eyes to see, to listen, and to commit our hearts to the sheep entrusted to us, especially the least, the last, and the lost. Lord Jesus, raise up in our time leaders, good leaders, with a shepherd's heart, attuned to God's will and care for His flock. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen.